Afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At Alright, magandang umaga po mga kababayan, People's Power Vlog po. Meron po tayong bagong lawyer na pupultanin. Pasensya na po kayo sa term ko, pupultanin, because doon ko po kasi ilang beses ko na po kasing napatunayan sa aking buhay na temporarily ay may mga ina-assign ng gobyernong ito. Alam nyo na, para tuya-tuyain tayong mga Duterte. Ganun na rin ang ating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Ngunit sa bandang huli, sila po ay pinupulutan lamang natin at nananahimik. Like for example, itong si Larry Gadon, na talaga namang aminado siya na makamarko siya. Okay, bigay natin yun sa kanya. But yung mga panunuyang ginawa niya sa atin, ngayon nanahimik na siya. And marami, alam niyo naman, hindi ko na kailangang isa-isahin sila. At ngayon, meron tayong bagong, thank you, Attorney Claire, kasi tinanggap mo yung posisyon. At least meron kaming bagong may content sa aming mga vlogs. Kasi nagsawa na kami sa mga kongresista, nagsawa na kami sa mga ibang general ni Marcos na may Commodore pa, talaga namang walang ginawa kundi protektahan lamang si Marcos. At ngayon dahil mukhang maganda-ganda ang iyong statement, Attorney Claire, gusto kong barahin ka ng konti. Unang-una, ang tanong sa'yo diyan ng reporter is your comment doon sa sinabi ni former President Duterte sa Mandaue sa kanyang speech ay ano ang mako-comment mo? Bumalik na raw ang droga, may iba pang nasasaksak o mga sinasaktan sa mga lugar na nabanggit. Ang mga lugar na nabanggit, Davao, Cebu, and Manila. Mga kababayan, you will agree sa akin kapag sinabi ko na kaya ang tatlong major regions na ito at lugar na ito, kapag itong mga to ay binanggit, it is because kapag tumaas ang krimen sa mga yan, ibig sabihin, the country is already in peril. Okay? Like in Cebu, it is called Central Visayas for no reason. I mean, it is called the Central Visayas because it is the most inhabited place sa buong Central Visayas. So if we call Visayan region, I myself is Visaya because I'm from the Visayan region. I am from Samar. Samar is part ng Visayas. Okay? So, but it's called Central Visayas kasi talagang napakarami nakatira dyan, napakaunlad, nakapunta na ako dyan once and ang ganda ng Cebu, mga kaibigan. Okay? Davao, alam naman natin na pinakamalaking city yan, ang Davao City. Davao City alone. But, Attorney Claire, nung tinanong ka, ang tanong is Davao in itself. Ngayon, ang sinagot mo, ang in-insist mo, including Davao City. Yes, of course, including Davao City. Okay.
But to discuss ano po ang part ng Davao, which is ang sinagot lamang ni Atty. Claire, which is sasagutin natin siya mamaya, Davao City ang kanyang in-insist. Pero ang Davao City, ang sabi sa Wikipedia, it covers 5 provinces, namely Davao de Oro, Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, as well as a highly urbanized city, the Davao Regional Center, or the regional center is the city of Davao, which is ayon ang nasasakupan ng mga apelyidong Dutertes. But the rest, of course, di ba, nabanggit naman natin. So, why Davao City alone, or why answer on Davao City alone? Again, before I answer that, napakarami, di ba mga kababayan, ng mga tinanggal ng mga heads, let's call them heads, itong mga leader na ito ng mga lugar-lugar. Like, unang-una na ito si Kong Teves, pinaginitan, tinanggal. Si Hubahib, I'm not sure kung saan siyang part ng Davao, no? I think Davao del Norte or Davao Occidental. I'm not sure. Please correct me if I'm wrong. Tinanggal siya as governor at pinalitan dahil sa katiwalian di umano. And so on and so forth. Alam natin yan. Napakarami pang mga pinag-initan. Like in Cebu. Diba? Si Mayor Rama. So, what is my point in saying these names? Ngayon, kung magulo talaga ang Davao City na ang ini-insist nitong attorney ito na palpak, bakit sa Lakilang Davao sinagot niya si Davao City? Kasi nga, pinag-iinitan nila mga kaibigan, again, ang mga apelyidong Duterte. Why? Ba't ko nabanggit yung tatlong apelyido kanina? Kung talagang weak o hindi magaling na leader si Baste Duterte, which is siya ang mayor doon, siya ang city mayor sa Davao, bakit hindi rin siya tanggalin ng administrasyong ito? Mayor lamang si Baste. Bakit hindi siya tanggalin kung talagang mahina siya upang sila ang mag-take over para maging tahimik ang Davao? This is a clear attack again. Paulit-ulit na lang na inaatake si Pangulong Duterte dahil sila ay Duterte, lahat sila damay. That is the main reason kung bakit Davao City lamang ang sinagot nitong attorney palpak na ito. Again, mayor lang si Baste, bakit hindi nyo palitan gaya ng mga ginawa nyo sa tatlong apelyidong binanggit ko, and the rest of yung mga leaders na hindi sumusunod o kumukontra sa inyong pamamahala. Why? Also, hindi ba nag-Wikipedia ulit ako, baka mapahiya kayo, baka may news akong hindi pa napapanood na ibinalik pala yung leadership ng mga kapulisan dyan sa Davao City. Sabi sa Wikipedia, July 13 to 2024, naghayag si Romel Marbil na ang pagpapalit ng liderado at mga kapulisan sa Davao City ay part lamang ng ano ba to? Ang sabi rito, General Romel Francisco Marbil maintained that the reshuffling of the police officials in Davao City was normal process meant to meet certain performance indicators to improve the services of the police forces. We all know for a fact, we heard this from the big vloggers na magagaling, the likes of Attorney Trixie, Attorney Gadon, and the likes, no, sila Banat Bay, na sa batas natin dapat merong say ang city mayor sa mga iuupo nilang mga pulis.
ang tawag doon trust and confidence. Paano ka nga naman magtitiwala sa iyong mga tao o sa mga pulis kung ikaw ay sila ay mga hindi mo pinili? So dapat may say ang mga leaders na yan sa mga cities o sa mga lugar nila. That's a fact. Bakit nila pinalitan? This is just last year, July 13. Not even 1 year pa nga. Magwa 1 year pala, July 13, 2025. Pinalitan yung mga kapulisan. Again, kung talagang magulo ang Davao, why not alisin si Baste para i-take over nila para bumalik ang katahimikan? And again, hindi ba pinalitan nila yung mga pulis? Again, this is to blame the surname, the last name Duterte, none other else. So it is really obvious na Claire is an attack dog. Alam naman natin, vlogger din yan nung una. At ayan ay tagatahol na talaga ni Marcos, at ngayong nilagay siya sa posisyon na yan, siyempre, sino ang susundin niya? And also, na-discuss natin daw, napakalaki ang Davao. Of course, to mention Cebu again, Central Visayas yan, and Metro Manila. Binanggit ang Manila, Davao, Cebu, and Manila. Why? Of course, National Capital Region. Pag sinabi bang Manila, yung Manila lang, nasasakupan ni Hani Lacuna. Of course, there's Caloocan, there's Makati, there's Taguig, and the rest. Di ba? That's part of Manila. So, bakit daw magulo na? Why only answer Claire? Attorney Claire, habang may respeto pa ako sa iyo, total first day mo ata kahapon, at tawagin pa kitang attorney because I am telling you, ma'am, there will come a time if you keep on being like that, na wala kang pinipresenta sa aming matino, na wala kang ginagawa obviously kundi atakihin lamang ang Duterte, hindi ka naman talaga para sa bansang ito. Hindi na kita tatawagin attorney, but right now let me call you Attorney Claire. Why answer on Davao City only? And again, I would like to reiterate, but hindi nyo palitan si Baste kung talagang palpak siya. Kasi ang pakay mo para atakihin ang apelyidong Duterte dahil talagang sila lang ang tinitingnan naming leader. And also, let me remind you na pinalitan ni Marbil noong July 13, 2024, meron siyang statement na it is, ang sabi niya, normal process. Pinalitan lahat ng kapulisan dyan. Noong mga panahon yata, if my memory serves me right, noong mga panahon na merong siege na nangyayari dito sa KOJC. So mga kaibigan, patuloy po nating manmanan, obserbahan yung taray-tarayang si Attorney Claire. Kasi nakita niyo naman taray-tarayan siya sa kanyang posisyon. Attorney Claire, hinahamon ka namin. Hinahamon kita, ako si Pipoy. Baka may nabanggit lang kasi na nagtatago kami sa mga pangalan. Yung mga tumatawag sa aking Pipoy na mga kaibigan ko, they are the closest friends, elementary to high school friends. Nagpakilala lang akong Pipoy ngayon because of some personal reason. Okay? So, Attorney Claire, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlogs. Pakigalig-galigan mo kasi mukhang gaya ni Gadon, temporary ka lang dyan sa iyong kinaluluklukan. Bigyan mo kami ng evidences, lawyer ka, sinasabi mo, galingan mo sa mga evidences mo. Because hindi lang ikaw yung dumating at nawala sa administrasyong ito. Okay? The ultimate goal is kung hindi man mawala si Marcos, is papalitan namin siya sa 2028. Kaming mga vloggers magtutulong-tulong, malaki man ang aming subscribers o maliit, magtutulong-tulong kami para
itapon ang administrasyong ito. Itapon ang administrasyong ito. So watch out, Atty. Claire, at sa inyong mga kongresista, sa inyong mga galing-galingan pa na mga magtatanggol kay Marcos. Galingan nating lahat. Mga kaibigan, subscribe and share para po lumago ang ating channel, at kayo rin po magsimula na kayong magsalita dahil binababoy ni Marcos ang ating bayan sa pagluluklok ng mga taong ganitong tagatahol nila gaya nito ni Atty. Claire. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo.